Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Wilma as of 5 p.m. December 5, 2025, araw po ng Biyernes. Huling namataan ng sentro ni Tropical Depression Wilma, 180 kilometers na lamang po sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay pa rin ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. So hindi pa rin po kalakasan ang daladala nitong hangin. Ngunit patuloy ang pagbagal na pagkilos ito westward. So inaasahan po na bukas pa ito posible maglandfall dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands. Base sa ating latest satellite animation, yung makapal na ulap mas associated pa actually dito sa tinatawag natin na shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Kaya dito sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi pa po ng Mimaropa and Quezon, asahan yung paminsan-minsang malalakas na mga pagulan overnight. Yung associated naman kay Bagyong Wilma, dito po sa may eastern portion of Visayas, asahan yung mga minsang malalakas na ulan at kalat-kalat naman yung ulan dito sa bahagi ng Western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi ng Caraga Region at Northern Mindanao. Yan po ay dahil din kay Bagyong Wilma. Yung northeast monsoon or amihan, malakas pa rin po sa ngayon na nagdadala ng may kalamigan at preskong panahon dito sa may northern and central Luzon. Asahan yung mga light to moderate rain sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora and Quezon Province. Natitirang bahagi ng Luzon, dating tools Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang ng pulupulong may hinang pag-ulan. Base naman sa ating latest satellite animation din po, wala pa tayong namamataan po na panibagong weather disturbance na susunod dito kay Tropical Depression Wilma. Tulad nga po na nasabi natin kanina, within the next 24 hours, posible ang mabagal na pagkilos nitong si Bagyong Wilma at ito po ay dahil dun sa presence ng high pressure area dito sa may mainland Asia. So kapag meron tayong high pressure area, napipigilan yung pagkilos or pag-usad ng bagyo. Kaya naman posibleng manatili at mababad po sa mga pag-ulan ang ating mga kababayan po dito sa may silangang bahagi ng Kabikulan at ng Visayas. Malaking bahagi din po dun sa kanyang tropical depression intensity simula po ngayon hanggang sa araw po ng Martes ay dahil dun sa pagpasok ng malamig at tuyong hangin galing po dito sa may northeast monsoon. So napipigilan yung kanyang paglakas or pag-intensify pa bilang isang tropical storm or even typhoon at super typhoon. Plus the moment na magkaroon ng interaction sa kalupaan, nagkakaroon ng frictional effects kung saan nasisira yung circulation ng bagyo. So hindi natin inaalis yung possibility na habang binabagtas po nitong si Bagyong Wilma, ang kalupaan po ng Visayas ay downgrade po tayo into a low pressure area. Nandun po yung ganyang senaryo, no? However, kahit po ito ay mag-isang low pressure area na lamang, aasahan pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw associated dito sa Bagyong Wilma or sama ng panahon nga, eventually na magiging low pressure area kung posible at dun din sa shear line na siyang iiral pa rin naman po hanggang early next week. Base po sa latest track ng Pag-asa, general movement nitong si Bagyong Wilma ay westward. So pagsapit po bukas hanggang sa araw ng Linggo, asahan yung pagkilos niya dito po sa malaking bahagi ng Kabisayaan. At pagsapit po ng Lunes ng madaling araw hanggang sa tanghali ay kikilos ang bagyo sa northern portion of Palawan. Pagsapit ng Monday ng hapon pa, ito ay nasa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Tuesday pa ng umaga. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin ang mararanasan ng ating mga kababayan po sa southern portion of Sorsogon, may Masbate kabilang ng Ticao Island, gayon din sa northern Samar, eastern Samar at Samar, Piliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol at sa northern and central portions of Negros Occidental. Meron din po tayong signal number 1 sa northern and central portions of Negros Oriental, gayon din sa Siquijor, northern and eastern portions of Iloilo, central and eastern portions of Capiz, Guimaras, signal number 1. Maging dito rin po sa may Caraga Region sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na ang Bukas Grande Islands and Siargao Island, maging sa may Surigao del Sur sa northern portion din ng Agusan del Norte, at sa Camiguin po, meron tayong signal number 1. Bukod doon sa pabugso-bugsong hangin, possible din po na magkaroon tayo ng mga sea travel suspensions, no? Para na rin po sa safety ng ating mga kababayan, medyo magiging maalon kasi yung ating mga coastal communities po doon kapag meron tayong may kalakasan na hangin. So lagi magantabay sa ating mga updates para sa mga pagbabago sa ating mga wind signal, kung magbago man yung direksyon or yung intensity nitong si Bagyong Wilma.
Para naman sa northeast monsoon, ang hangin amihan, may kalakasan po ito sa ngayon. So ibig sabihin, malakas din yung hangin na may experience ng ating mga kababayan dito sa Luzon and Visayas. Yung mga wala pong wind signal simula po ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. At may kalamigan nga po ang ihip ng hangin, lalo na dito sa may norte at sa mga kabundukan. Tomorrow, most of Luzon pa rin makakaranas po ng mga pabugso-bugsong hangin dulot ng northeast monsoon, maging sa Visayas at hanggang sa may Zamboanga Peninsula. At pagsapit po ng linggo, most of Luzon pa rin po patuloy ang pabugso-bugsong malamig at preskong hangin, gayon din sa Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Misamis Occidental. Para naman po sa magiging taya ng ating mga pag-ulan sa susunod na 3 araw, asahan po within the next 24 hours, meron pa rin delikadong mga pag-ulan. Kapag po meron tayong orange, hanggang 200 millimeters po ang dami ng mga pag-ulan yan, equivalent sa 200 liters per square meter sa loob po ng isang araw ang posibleng ibuhos sa ating mga probinsya dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging dito rin po sa Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa Leyte. Posibleng mas enhance pa yung mga pag-ulan, lalo na sa mga kabundukan, kaya naman mataas ang tsansa ng mga landslides doon. At sa ibang parte, possible din yung mga pagbaha, hindi lang yung mga madalas binabaha po yung mga low-lying areas natin na mga lugar at yung mga pag-apaw ng ilog doon sa ating mga kailugan. Samantala, 50 to 100 millimeters naman ang posibleng dami ng ulan within 24 hours or 50 liters to 100 liters per day po per square meter sa may Camarines Norte, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, hanggang dito sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. We also have to consider na ilang linggo na rin po na nagkakaroon ng madalas na pag-ulan dito sa mga lugar na ating nabanggit, lalo na dito sa Visayas na nadaanan po at naapektuhan ng mga bagyong Tino, Juan at Verbena. Again, patuloy po na mag-ingat sa banta ng baha at landslides at makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue. Bukas po, araw ng Sabado, asahan din yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng hanggang 50 millimeters naman. So hindi siya substantial na talaga nagdudulot po ng mga pagbaha sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Yan po ay dahil sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Sa may Zamboanga Peninsula, yung outer cloud bands or outer rain bands ng bagyong Wilma, affected din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga region. So nandyan din po ang banta ng mga baha at landslides. Light to moderate rains naman ang aasahan sa may norte, kabilang ng Cagayan Valley, sa mga bulubundukin ng Cordillera, down to Aurora, and Quezon Province. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, ito yung time kung saan binabagtas ng bagyong Wilma itong hilagang bahagi po ng Cebu, ng Negros Island, yung gitnang bahagi ng Panay Island. So may mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot kay bagyong Wilma at dahil na rin po sa shear line pa rin. So itong buong Bicol region, meron po tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan bukas ng hapon hanggang Sunday afternoon. Samantala sa may Romblon, Aklan, and Capiz, yan po ay dahil kay bagyong Wilma, asahan din yung hanggang 200 millimeters o yung delikadong mga pag-ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. 50 to 100 millimeters naman ang posible sa may Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro. Ito po ay dahil sa shear line at dahil kay bagyong Wilma sa may Northern Samar, Biliran, Leyte, hanggang dito po sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental pa rin, Negros Occidental, Antique, Iloilo, and Guimaras. Kalat-kalat naman ang ulan ng thunderstorms pagsapit po ng Sunday, December 7, dito sa Cagayan, sa may norte, Cagayan, Isabela, Aurora, down to Bulacan, Metro Manila. Asahan din po yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms sa araw po ng linggo, maging sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas, ito po ay dahil naman kay bagyong Wilma, at sa ilang parte pa ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Habang may mga light to moderate rains naman dahil po sa hanging amihan dito sa Cordillera region at sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley. At pagsapit po ng Sunday afternoon to Monday afternoon, that's December 8 na, ito po yung time kung saan kumikilos na ang bagyo sa may Northern Palawan hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea. So affected pa rin ng bagyong Wilma ang Occidental Mindoro, Antique and Palawan, posible yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, ito yung eastern sides po, no, affected po sila ng shear line pa rin. Aangat yung shear line as far north as Cagayan, Isabela, Aurora,
down to Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Posible pa rin yung 50 to 100 millimeters. So manaka-naka yung malalakas na mga pag-ulan at andyan pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. Para naman sa gale warning or babala sa ating mga kababayan na nag-CC travel po within the next 24 hours, posible yung hanggang 5.5 meters or nasa halos 2 palapag ng gusaling taas na mga alon malayo sa Pangpang dito po sa silangang baybayin ng Luzon and Visayas. Simula po yan sa eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, northern coast of Quezon, kabilang na ang northern and eastern Polillo group of islands, Camarines Norte, matataas ang mga alon, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, lalo na sa northern and eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, dito rin po sa may northern Samar, at sa eastern coast of eastern Samar, delikado po ang mga pag-alon, yan ay impluensya ng parehong northeast monsoon, kung dito sa may northern Luzon, at yung bagyong Wilma, dito naman sa may eastern coast ng southern Luzon and Visayas. So most likely po pagbabawalan yung mga small sea vessels po natin na pumalaot. At the moment, habang yung malalaking sea vessels, posibleng payagan po, pero makipag-ugnayan pa rin po sa inyong mga local coast guards. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours naman po meron tayong update regarding dito kay bagyong Wilma. At yan muna latest. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.